Magandang umaga mga kapurdoy. Ito nga pala yung part 2 na aking video. Sabi ko nga noon sa una kong video, nagagawa ko ng part 2 sa mga requirements natin sa pagpasok ko dito sa Russia. So itong mga sasabihin ko ngayon, itong ibabanggit ko ay ito yung mga requirements ko na pinapakita ko sa immigration airport bago ako nakasakay ng eroplano. Una, passport with visa. Syempre, hanapin yan. Of course. Pangalawa, PSA Certificate of Marriage. Ito pala, may hinanda pala akong listahan dito. Una, passport and visa. Siyempre, with visa, no? Kasi wala namang nakakalis kapag walang visa. Pangalawa, PSA Certificate of Marriage. Ito yung hinanap sa akin. Tapos, mamaya sabihin ko kung ano tong PSA Certificate of Marriage na yan. Tapos, pangatlo, confirmed return ticket. Hanapin niya ng GIO. Tapos, travel tax. So, itong travel tax, kailangan talaga magbayad. Kahit sa labas, pwede ka na magbayad or sa airport. Ako, nagbayad ako doon sa mismong airport. Kasi actually, hindi ko alam to na kailangan pala magbayad. Kasi tinanong ako doon sa teller ng Philippine Airlines. Sabi sa akin, Ma'am, may ano po ba kayo travel tax? Sabi ko, ay, ano, kailangan pa pala magbayad ako. Kasi akala ko, doon sa ticket, maano na yun ng asawa ko, yung sa ticket na binili sa akin. Sabi niya, ay, hindi po. Kailangan po dito mismo sa Pinas. Okay. Kaya, tapos sabi ko, tinanong ko siya nga, bakit nung nag-quit ako, hindi ko na-experience ang travel tax? At sabi niya, meron naman daw yun, pero employer nagbabayad o kaya agency. So, ayan. Nalaman ko na kailangan pala ng travel tax. Kasi solo, lalo pag tourist ka. E-travel. Kailangan itong e-travel, as usual. Yung nilalagay mo doon, yung ticket mo, sa susunod, anuhin ko to. Kasi ito ay, ano ko muna yung mga all requirements na pinakita ko sa Bureau of Immigration sa mismong airport. Tapos ito rin, importante din to. Sa sponsor ko, syempre asawa ko, siya yung magko-cover ng mga expenses ko. So passport copy niya and certificate of ownership. Dito to sa bahay namin, sa flat. Kasi ito, pag-ari niya to, itong flat lang na to, hindi buong building. Ito lang area namin, kanya to. So kumuha siya ng certificate of ownership. Tsaka itong affidavit of support na katunayan na nagsasabi siya na siya yung mag-cover ng buong expenses ko pagpunta ko dito na wala akong alalahanin na kahit anuman. Cover niya lahat. So, bago ko nakuha tong visa, no, meron din requirements, syempre, sa Embassy of Russia. So, ito yung unang requirements sa Embassy sa Russia. Ito, application. So, ang gumawa nito is asawa ko din. Siya lahat ang gumawa. Ako lang yung naglakad-lakad. Pinasa niya lang doon, tapos ako ngayon nag-appearance papunta sa immigration. Pangalawa, invitation letter, as usual, syempre. Kasi hindi ka naman makakapunta dito kung walang invitation letter. Siya rin yung may gawa, syempre, nagkakan sa kanya. Tsaka itong medical insurance. Hanap dito sa Russian Embassy or sa embassy kung saan ka magpa-process ng visa mo. Itong medical insurance, kinuha niya rin to dito sa kanila. Sa susunod kong video, share ko rin dito kung paano to napadala ng aking asawa. Ito, PSA. Ito, PSA translation with apostille. So, ito yung medyo mahal eh, PSA translation with apostille. Kasi, PSA na, yung marriage namin, syempre with translation. Yung bayad ng translation is per letter. May price per letter, so sa dami nun. Tapos, with apostille, papasilyuhan nyo sa DFA, Department of Foreign Affairs. So, tsaka itong HIV test, NBI, police clearance, ito yung dapat ay bago. Hindi dapat lumagpas ng 3 months. Dapat. Kasi paglagpas, hindi nila tatanggapin. Ito, isa-isa talaga to, NBI tsaka police. Kasi hindi to katulad pag mag-apply kayo ng Pilipinas, it's either sa mga company, NBI or police lang. Puro pag sa embassy, kailangan dalawa. NBI tsaka police clearance. Tsaka, syempre, hindi ka mabibisahan kung wala kang pambayad. Passport payment for visa. And then, itong CFO, optional lang to eh. Kailangan mo kumuha ng CFO sticker kung yung pag-travel mo is magmamigrate ka, or kung tourist lang, hindi mo kailangan. Ito yung ano ko dati, pabalik-balik ako dito kasi baka dito ako masabit pagdating ko sa airport immigration. So far, ang ganda ng flow ng aking procedure pagdating sa immigration kasi mga kapordoy, ito lahat hinanda ko. Ito yung sabi ko dati na nag-over-prepared ako. Kasi ang nag-suggest din sa akin, ang nag-advise din sa akin is mismong doon din sa Bureau of Immigration na Maine. Sabi niya, kung ako sa inyo ma'am, kung gusto nyo talaga na wala kayong palpak, mag-over-prepare kayo para in case na hanapin yan sa BIO doon, sa airport, is ready kayo. Kaya sinunod ko siya. Kaya di baling magastusan yung asawa ko, at least sure na makakalipad ako. Kasi alam niyo mga kapurdoy,
As in, mga kasunod ko, talagang natagalan sila. Sabi ko nga sa lang swerte ko. Kaya nung nakalagpas ako sa English, yung grabing tuwa ko, nung grabe yung kaba ko noon, sabi ko, ay, salamat to, pero yung iba nag-iiyakan. Umiiyak kasi nga, siyempre na, may ticket na sila, tapos hindi sila makakasakay, di ba? Tapos babawiin pa nila yung luggage nila kasi na, parang naano na yun, na-input na dun sa airlines, yung mga luggage, yung mga baggages. Umiiyak sila kasi nga, siguro may problema sila. Yun yung sabi ko sa inyo, kailangan over-prepared. Huwag padalos-dalos. So, yun lang sa ngayon mga kapodoy. Kung nakatulong tong video na ito sa inyo, huwag kalimutang or baka naman kung gusto nyo lang mag-subscribe. Wala naman sa pilitan to. Salamat sa inyo at pwede nyo rin i-share sa mga friends nyo or pamilya na may mga partner na ibang lahi. So, yun lang.